Ka-Express, official na ngang naitala ang isa na namang makasaysayang yugto para sa Philippine basketball. 10 Pinoy stars ang pumirma at nakasama sa mga kupunan ng Korean Basketball League, KBL, sa ilalim ng kanilang Asian Quota Program. Isang patunay na lalong lumalakas ang demand para sa mga Pinoy talent sa buong Asia. At narito ang official na listahan. Carl Tamayo, LJ Sakers, Kevin Kiambao, Goyang Sono, Ethan Alvano, Juanjo DB, SJ Belangel, Diego Cogas, Arvin Tolentino, SK Knights, William Navarro, KCC Aegis, JD Kagulangan, KT Sonic Boom, Renz Abando, Anyang Jong Kwanjang, Justin Gutang, Samsung Thunders, Miguel Oxlade, Hyundai Mobis. Makikita na mula sa veterans hanggang sa mga bagong henerasyon ng mga manlalaro, kompletong Pinoy representation ang haharap sa KBL. Ang sistemang ito ng Asian Quota ay naglalayong magdala ng top-level talent mula sa iba't ibang bansa at Manila, nakabilang ang Pilipinas sa pinagmumulan ng mga elite players. Samantala, habang nagaganap ang tinatawag na KBL Invasion, narayan din si Kai Sotto na patuloy na nangunguna sa Japan B-League. Sa kanyang pagbabalik galing injury at malaking improvement sa kanyang katawan, si Kai ay isa sa mga pinakatutukan ngayon ng mga scouts. Siya ang simbolo ng mas malakas na explosion ng Pinoy basketball sa international stage. Ang impact nito para sa Philippine basketball ay napakalaki. Bukod sa exposure ng ating players, mas lalawak din ang kanilang karanasan laban sa world-class competition. Ito rin ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang Pinoy na nangangarap makarating sa pro leagues abroad. Ka-Express, malinaw na ang mensahe hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia, Pinoy players ang inaabangan. Hindi na talaga mapipigilan ang paglawak ng impluwensya ng mga Pinoy players sa Asian basketball scene. Ang official na pag-anunsyo ng 10 Filipino stars na pumirma bilang Asian import sa Korean Basketball League ay isang napakalaking development. Dati, ilang pangalan lang ang nakakapaglaro abroad, pero ngayon, buong listahan ng mga kilalang manlalaro mula UAAP, PBA ang makikita sa Korea. Isa sa pinakamaingay sa listahan ay si Kevin Kiambao, reigning UAAP MVP na pumirma sa Goyang Sono. Malaking hakbang ito dahil si Kevin Kiambao ay hindi lang inaasahan sa college level, kundi target din ng NBA at Gilas. Ang kanyang paglalaro sa KBL ay makakadagdag ng karanasan laban sa mga mas matatangkad at mas malalakas na kalaban, isang bagay na magiging mahalaga kung susubukan niyang tumapak sa NBA sa hinaharap. At nariyan din si Carl Tamayo na mas maaga pang pumasok sa international pro scene, ngayon ay nasa LJ Sakers. Sa kabilang banda, si SJ Belangel ay nagpapatuloy sa kanyang KBL journey kasama ang Diego Cogas. Patunay na kaya niyang magstay competitive sa mataas na antas. Dagdag pa rito ang iba pang mga pangalan tulad ni Renz Abando na sa Anyang Jong Kwanjang na dati ng paborito ng mga KBL fans at ang explosive na si Arvin Tolentino ng SK Knights na inaasang magbibigay ng instant scoring. At hindi rin pwedeng baliwalain ang mga bagong mukha gaya ni JD Kagulangan at Miguel Oxlade. Sila ang simbolo ng bagong henerasyon ng Pinoy guards na kayang makipagsabayan sa physical play ng Korean League. Idagdag pa sina Ethan Alvano, William Navarro at Justin Gutang. At makikita natin ang kabuuang larawan, isang buong hanay ng Pinoy talent na nakakalat sa iba't ibang koponan sa Korea. At habang lumalakas ang KBL Invasion, hindi rin natin dapat kalimutan si Kai na nasa Japan B-League. Siya ang mukha ng Pinoy basketball sa international stage at ngayon ay mas malakas, mas matibay at mas handa matapos ang kanyang recovery. Kung sa Korea ay binubuo ng 10 players ang ating presence, sa Japan naman, si Kai ang pangunahing pinagmumulan ng atensyon, lalo na dahil malapit na siyang pumasok muli sa radar ng NBA. Ang tanong ngayon ka-Express, ano ang magiging epekto nito sa PBA at sa ating sariling liga dito sa Pilipinas? Habang lumalakas ang demand ng mga Pinoy abroad, nagiging hamon ito sa mga local teams na panatilihin ang kanilang mga stars. Isa rin itong pagkakataon para sa mga batang players ng UAP na makita na posible pala ang maglaro sa labas ng bansa kung sapat ang talento at sipag. Ka-Express, malinaw na hindi lang simpleng balita ang pagkakaroon ng 10 Pinoy players sa KBL. Ito ay may malalim na epekto sa ating national team program at basketball ecosystem dito sa Pilipinas. Unang-una, malaking tulong ito para sa Gilas dahil sa KBL, mas magiging exposed ang ating mga players sa international style play. Ang Korea ay kilala sa kanilang mabilis na ball movement, disciplined offense at physical defense. Kapag ang ating mga players gaya ni na Kevin Kiambao, SJ Belangel at Carl Tamayo
ay na-develop sa ganitong sistema, siguradong mas magiging handa sila sa mga international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup at World Cup qualifiers. Pangalawa, magiging advantage ito pagdating sa chemistry. Hindi man sila nasa isang kupunan, ang pagkalat nila sa isang liga ay magbibigay ng familiarity sa isa't isa, lalo na kapag sabay-sabay silang tatawagin para sa gilas. Halimbawa, sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Ren Sabando ay pwedeng bumuo ng malakas na frontline, habang sina SJ Bilangel at JD Kagulangan ay kayang kontrolin ang tempo bilang guards. At kapag binalik mo pa sa equation sina Junmar Fajardo, AJ Edo at Kai Soto mula Japan, makikita ang potensyal ng isang balanced Gilas roster. Pangatlo, nagdadala rin ito ng hamon. Ang KBL ay may strict rules sa release ng Asian quota players tuwing may international tournaments. So ibig sabihin, kailangan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng SBP at KBL teams para masiguro na available ang ating mga manlalaro kapag kailangan ng gilas. Kung hindi ito mapaghandaan, posibleng maulit ang mga sitwasyon na kulang tayo sa star players tuwing malalaking laban. Para naman sa basketball ecosystem ng Pilipinas, malaking tanong ang epekto nito sa PBA at collegiate leagues. Habang lumalabas ang ating top stars papunta sa KBL o B-League, mapipilitan ang mga local teams na mag-develop ng mas maraming homegrown talent. Ang PBA na dati ay ultimate destination ng Pinoy ballers, ngayon ay kailangang makipag-compete hindi lang sa ibang local leagues kundi pati sa international offers. Ang resulta, mas tataas ang standards ng development program sa bansa. Kung titingnan natin mula sa mas malawak na perspective, ang KBL Invasion ay nagpapakita ng pag-angat ng Pinoy brand of basketball. Noon, bihira lang kilalanin ang Pinoy players sa labas ng bansa. Ngayon, may 10 official players na sa Korea at may malakas na presence sa Japan at may mga gumagawa rin ng pangalan sa Taiwan at iba pang Asian leagues. At syempre, hindi mawawala ang pangalan ni Kai sa usapan habang ang KBL ay puno ng Pinoy talent. Si Kai naman ang pangunahing mukha ng ating basketball export sa Japan. Sa kanyang laki, lakas at bagong skill set, siya ang pinakamalapit na makasampa sa NBA. Isang bagay na pwedeng mag-inspire hindi lang sa kanyang kapwa imports, kundi sa buong henerasyon ng mga batang Pinoy. Ka-express malinaw na hindi na paminsan-minsan lang ang presensya ng Pinoy sa KBL at Japan B-League. Bagkus, isa na itong tuloy-tuloy na pag-agos ng talento na kinikilala sa buong Asia. Ang opisyal na listahan ng 10 Pinoy imports sa Korea ay patunay na hindi na matatawaran ang kalidad ng ating basketball program mula grassroots hanggang pro level. At higit pa riyan, si Kai Soto naman ang patuloy na simbolo ng pangarap sa Japan B-League. At sa tingin nyo, Ka-Express, mas tatagal ba ang Pinoy invasion sa Korea o sa Japan? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.